Hey everyone, and thank you so much, Bro Fibo, for giving me a chance to give a little something to your audiences kasi yun nga, you want to reward them na they are following you. And since na-invite din ako ng mga minties ko dito and yung mga follow din sa akin sa Facebook. And meron ding mga subscribers sa YouTube na nagfa-follow din and nandito din sila. So thank you so much for coming here and rest assured na at the end of this webinar ay meron tayong matutunan and marami ding mga feedback kasi dati na maganda daw yung sales nila after implementing the strategies na na-share ko before sa store nila. The reason maybe kung bakit kayo nandito ay gusto nyong matutunan kung ano yung mga strategies na hindi nyo pa narinig before sa Shopee and Lazada, or might as well you're selling sa Shopee Lazada pero bumaba yung sales ninyo recently. Kasi maraming mga updates and this week lang merong konting glitch lang sa Shopee platform. So yun, na-monitor yun pero 2 hours lang yun nawala yung Shopee. Merong error. Maraming nagka-problema. Actually, my clients are parang that time, they are worried that time. Pero sabi ko, sige, ma-fix lang siguro nila ito. I have a few questions here actually. Have you ever dreamt of platforms that bring your products directly to your ideal customers? Kasi maraming mga sellers na nag-post lang sila sa TikTok, sa Facebook, or sa Google. They're using Google Ads. So, yung iba siguro sa inyo dito, hindi nyo pa alam na pwede kayong gumamit ng Shopee ads and Lazada ads. Only a few kasi there are clients, potential clients din na nagsasabi sa akin na meron palang Shopee ads na in platforms sa Shopee and Lazada. Kung meron na kayong mga products and working na yung products niyo sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, magagamit nyo po yung Shopee and Lazada para mag-run din kayo ng ads. So yun. And ang free live training na to ay entitled na Maximize E-commerce Profits, Transform Your Business to 7 Figures with Effective Shopee and Lazada Advertising, and leverage ChatGPT for stellar product titles and descriptions. Ang pinaka-challenge namin dati, quick backstory lang sa mga challenges namin before. Ang pinaka-challenge talaga namin ay ang mag-create ng product titles, di ba? Ang isa sa pinaka-problema namin dati ay yung pagsulat ng product titles and descriptions. And we want din na yung description ay keyword rich, like maraming mga keywords na ini-inject doon sa product descriptions and at the same time the product titles. And meron ding yung USP, unique selling proposition. So, yun yung mga pinaka-problem namin dati. And tuturuan ko kayo paano tayo maka-create ng product titles ng mabilis using ChatGPT. If you have heard ChatGPT before, good for you. But if you haven't heard ChatGPT, you have to explore kasi super ganda GPT for sellers like ninyo na nandito sa webinar na to. And mag-create din ng descriptions kasi kung hindi ka Lazmall or Pimall, we have a limit of 3,000 characters in spaces. Pero pag Lazmall and Shopping Mall seller ka na, you have 5,000 characters sa description. And sa product titles, 100 for Shopee and 200 for Lazada. So yun. And ngayon, papadaliin na tuturuan ko kayo kung paano natin gawin yung mga bagay na yon. And I can assure you na at the end of this webinar, mapapangiti talaga kayo kasi sabihin nyo sa sarili nyo, ang dali lang pala. First and foremost, I'd like to introduce myself. I am Mrs. Mil Dizon. I help local e-commerce businesses and busy entrepreneurs build a good online presence and make money through omnichannel marketing. And the services I offered to my clients are the following: Facebook and Instagram ads, Google ads, TikTok ads, Shopee ads, and Lazada ads. So quick story lang din bakit ako natutong mag Shopee ads and Lazada ads. I have this client kasi na maganda na yung result namin sa Facebook and Instagram ads. And last 2021, he wanted to try Shopee ads and Lazada ads. And we started from scratch. Like, wala ka sa paggawa ng store creation, product titles, mga descriptions and images. So, yun. And since galing ako sa SEO or Search Engine Optimization, sabi ko, baka mag-work yung strategies ko sa SEO dito sa Shopee and Lazada. Bakit? Kasi di ba keyword-based yung pag-search dito sa Shopee and Lazada. And yun nga, napaganda namin yung sales and ngayon tuloy-tuloy talaga ang sales. Hindi na kami bumababa sa 2 million month. Super effective.
Kaya nainis din ako eh. Every time I share this sa mga online sellers, na-excite ako kasi alam ko na makakatulong 'to and alam ko na matututo talaga kayo and I can assure you that talaga. Introduce ko din yung mga clients ko, Chinkitan, Minichat, Juju, Cyberbeast, Omen, Big Damas Collection, and si Coach Junji kung nakikita dito. Siya yung unang naniwala sa akin na kaya kong mag-Shopee ads, Lazada ads. Coach Junji Gumiran of Ads Level Up. The first question is it possible to have a gross sale of 1.5 million a day? Posible nga ba na magkakaroon tayo ng isang milyon, mahigit 1 million in a day na sale? Possible ba? Yes, possible. Recently lang kasi we hit the 1.5 million gross sale in a day. Ito yung screenshot ng sales namin sa isang araw lang to. The screenshot is ito yung sa 11/11 na sale. And alam naman natin na pag 11/11, yan yung pinaka-peak na mga double digit sales. Ito yung pinakamaganda kasi marami talaga yung sales na expected na. And na-hit namin yung 1.5 million. Actually, our goal lang talaga dati ay 1 million. Pero na-hit namin yung 1.5 million in a day. Share ko lang din to sa ang revenue formula natin. Ang revenue formula natin ay ganito. Revenue equals traffic times conversion rate and average order value. So para magkaroon ka ng mataas na revenue, kailangan mo ng magandang traffic. If you question me kung bakit kailangan ng magandang traffic, kasi yung algorithm ni Shopee and Lazada na may magandang traffic. When we say magandang traffic, yung pumunta sa store, nag-visit sila sa store and bumili sila. So that's good traffic. And super nakakatulong to para ipataas ng algorithm ni Shopee and Lazada yung store natin. And yung conversion rate. So whenever na may good quality traffic and nag-cart sila, so tataas din yung conversion rate natin. And ang average order value. What if pumunta sila, nag-cart sila, and at the same time, marami yung binila. Yung average order value ay mataas din. So, meaning to say niyan ay mas mataas din yung revenue natin. So, we have to improve yung mga factors na to pa tataas yung revenue ng store natin. Ang story lang ng store ay Health and Beauty, and date founded April 2021 ang Shopee store. So, nag-launch kami ng product last April 2021. And nag-create kami from scratch ng store May 2021 and Lazada store May 2022. And yung highest na return on ad spend namin ay 20x. So super taas yung ROAS namin. Ito yung pinaka-highest na average return on ad spend. Hindi to yung isang product tapos naka 20 ROAS pero average talaga siya. So 20 yung ROAS namin. Ito yung mga challenges of businesses in the post-pandemic kasi nag-decline talaga yung sales natin nung nag-open na yung mga malls, di ba? And mag-decline na din yung traffic natin nung wala nang masyadong bumibili line kasi gusto na nilang pumunta mga malls and gusto pa nilang pumunta somewhere para bumili. Ito yung mga itatakal din natin. And second, behind the scenes of our success, kung paano may nakuha yung success yun. And ipapakita ko din sa inyo yung omni-channel marketing strategy na nagamit na currently nagamit namin para gawin natin yung lahat ng platform. So hindi lang to Shopee, Lazada, including pa yung TikTok, Facebook, Google, and Instagram. So ipapakita ko din yung strategy na yan and results. And the next one is Shopee and Lazada. So i-throw ko kayo paano launch ng first campaign sa Shopee and sa Lazada. And ang last one ay systemization tips. And mag-din tayo ng system para kita kung paano gawin and paano natin ma-win yung algorithm. I-share ko din sa inyo yung mga hidden secrets namin ang pag-optimize ng mga images kasi nilalagyan din ng images yung product images and paano natin inject yung mga search volume keywords. Question, ano nga ba mga high search volume keywords? Yun yung mga ginagamit ng mga tao na hanapin yung product na binibenta natin or products na binibenta natin. So, ibibigay ko rin sa inyo. I-share ko din sa inyo yan. Kung ma-implement niyo agad-agad sa mga
listings ninyo, tataas yung sales. That's guaranteed. And the challenges, there are a few challenges of businesses of my clients. Kasi may maraming maraming mga challenges din kami na-experience in the post-pandemic. So, nag-open na mga borders ng mga cities, nag-open na rin ng mga malls, napansin namin na nag-decrease store visits, and nag-drop yung sales namin by 60%. At napansin namin that we have fractured approach across channels. Parang may disconnect somewhere dun sa approach namin sa different channels. Kaya nag-map out kami kung paano namin mawin yung mga omni-channels na ginagamit namin. So before, ito yung sale before sa first month, 54,320 sa second month, 155,225 and third month, 162,922. So ito yung sales ng store. And na-remember ko pa last time nung na-hit namin yung 6 figures na sales. Sabi ko sa pamilya ko na sige, mag-sell tayo, kakain tayo sa labas kasi na-hit na yung sales namin na 6 figures, di ba? Kasi whenever na mga small win clients ko, we also celebrate din. So parang normal na din sa akin kasi ang goal ko talaga pag tumatanggap ako ng project sa mga clients ko ay matulungan na tumaas yung sales. And parang for me, parang self-fulfilling kasi you are part of your client success, di ba? So, yun yung kagandahan ng nakakatulong ka pa. And if you are a freelancer din, dito ka, nag-attend ka sa webinar na to, kung freelancer ka, I know na ang goal natin ay matulungan yung clients natin. And kung happy sila, happy tayo, di ba? So, we always celebrate. So, yun yung ano namin dati, yung sales namin dati. And before, sa Shopee ad, super nagtatanong na talaga ako dito sa sa sales na to dati. Dati, nagkaroon kami 56,000 na GMV and 27,000, 21,000. So, sabi ko, working pala yung strategies na in-implement ko before. So, yun. Ang first problem pala namin din dati, low quality traffic. When we say low quality traffic, may nag-visit pero hindi bumibili. So, low quality yung ano ko doon. Kasi tinitingnan din namin sa Business Insight. Bakit kaya marami tayong page views, marami tayong visitors, pero hindi sila nag-convert? So, there are determining factors din na kailangan nating malaman kung ano ang dahilan, kung bakit hindi sila nag-convert, kung bakit low ang conversion rate natin. So, and low monthly sales, and not optimized Shopee store. So, ngayon din, ipapakita ko sa inyo yung isang store na hinahandle ko ngayon na hindi pa rin siya optimized yung store, pero as small as Shopee na siya, they are making money na din. And to tell you, Annie, disclaimer lang, huwag kayong mag-touch, like, wag niyong galawin yung mga listings na maganda na yung performance unless pag ginagalaw niyo from time to time yung mga listings ninyo. Magiging back to zero yung optimization. Though, yung mga advanced training ng Shopee, natanong ko yan, bakit bumababa yung sales namin after changing something doon sa listings. Pero sabi nila, hindi naman daw makaka-affect. Pero based yan sa experience ko sa mga clients ko na pumapangit yung performance namin after kung galawin. So, nag-quote ako na unless kung yung listing talaga pangit, yung products ay parang nakita mo lang sa Shopee na tapos in-screenshot mo siya, tapos in-upload mo sa store mo. Yun yung hindi pagkaroon ng optimized na Shopee store. Kailangan natin na ipapakita ko sa inyo kung paano ma-fix natin yung listing optimization ng isang store. And low sales from Shopee ads. So sa Shopee ads kasi, 'di ba, pag pangit yung images na nilalagay natin sa listings natin, yun yung nakikita ng customers. So whenever na-type sila ng tables, for example, tapos nakita nila angit yung first image mo, so hindi sila mag-convert. So low yung sales natin from Shopee ads and low return ad spend. So pag mga low yung quality traffic, low yung monthly sales, conversion rate, and others, low din, mababa din yung return on spend natin. So, yun. So, the solution. So, yung mga solutions na sa problema namin. So, behind the scenes of our success. Kasi hindi namin meet yung target namin na sales kung hindi dahil mga ginagamit namin na channel. So, these are behind the scenes na mga channels na
na ginagamit din sa ngayon. So first is we have here Facebook and Instagram ads, Google ads, Shopee ads, Lazada ads, TikTok ads, and Claveo. And ano lang, naniwala ba kayo na sa lahat ng mga channels dito, ang pinakamalaki na sales na ay galing from Shopee and Lazada. So kung hindi kayo naniniwala kasi minsan maraming mga nagpo-post sa Facebook na ito yung sales nila sa Facebook ads. Pero sa case namin dito, ang pinaka mataas yung sales ay galing sa or parang majority of our sales are coming from Shopee and Lazada platforms. And yung mga hindi pa alam, ito yung kung ano yung Claveo, ito yung sa email marketing. So meron din kaming team na nag-handle ng email marketing. Bakit? Para dun sa mga taong nag-opt-in sa email namin and nag-sign up. Tapos para dun sa mga taong nag-abandon checkout, like nag-checkout na sila pero iniwan nila yung cart nila. So gamit ang Claveo. Marami na naman tayong mga gamit din na email marketing, pero ang ginagamit namin sa client na to, Claveo. And ito yung panel. The reason why we created the kind of omnichannel market strategy is we want to improve the customer experience. And alam naman natin na ang goal natin ay magkaroon ng sales. And para magkaroon tayo ng magandang sales, kailangan natin na yung customer experience ay maganda din. So, ayaw natin na marami pang mga paligoy-ligoy na ito. Pero gusto namin pakita na mas madali yung experience ninyo dito sa product na to or sa business na to. And this is the overall structure of the omnichannel marketing strategy that we implemented. And again, don't get overwhelmed. You might say na parang this is a lot. Like maraming mga proseso pala, hindi lang Facebook and Instagram ads or TikTok ads or Google ads. Pero do not worry, focus lang tayo sa Shopee and Lazada. And bakit kaya na-win namin yung Shopee and Lazada? Bakit kami naka-create ng magandang traffic or naka-bring ng magandang traffic doon sa Shopee and Lazada store namin? Itong technique namin. So yun, pwede ninyong mag-follow kasi first is a messenger. Meron kaming mga message campaigns and whenever na may mga mag-inquire and kung ma-determine namin na repeat customer siya, binibigyan namin sila ng link sa Shopee and Lazada. They are asking kasi, ang customers kasi, nagme-message sila kasi gusto nilang bumili ulit. So, yun, binibigay namin yung Shopee and Lazada stores namin para doon sila mag-order. And in that way, di ba, we want to bring good quality traffic. So, kung mag-convert sila, kung bumili sila, good quality na yung traffic and yung conversion rate, tataas din. Bakit? Kasi, di ba, mga repeat customers natin sila. So, sure tayo na bibili talaga sila. Ito yung pinaka-technique namin talaga bakit na-win namin ang Shopee and Lazada store. So, you have to implement din yung behind the scene namin dito sa client na to. And action plans. First, we have to increase traffic from external sources. May mga clients na nag-focus lang sila sa isang platform. So, I just want to remind everyone na para gumanda yung sales natin, kailangan natin ng other sources. So, external sources, hindi lang sa Shopee and Lazada platforms. Second, increase monthly sales. Third, improve conversion rate. Fourth, optimize Shopee store. Fifth, increase sales from Shopee ads and Lazada ads. And the last one is improve return on ad spend. So, sa turning point namin, ito din. Before, sa 2021, we were able to generate 17 million pesos. Tapos, super taas ng increase kasi nagkaroon from 70 million sa 2021 nung nag-start kami ng 2022 nagkaroon kami ng 118 million na sales. And this is screenshot last December or November ata. So 118 million yung namin, yung benta namin last 22. And ngayon, maganda din yung sales na. Maybe aabot kang mga 200 million plus siguro this year. And turning point, ito din, third monthly sales, nag-increase na. Unti-unti nang gumanda yung sales namin. So, nag-increase na siya. Ang sa third month sales namin ay nagiging 162,000. Ang sa fourth month, 419,000. And sa fifth month ay 500,000. Na-remember ko pa to dati. Noong hit namin yung half million, sabi ko kasi, grabe no, half million na yan. Ang taas na sales namin. Dati yung na-hit ng
yung 100,000, sabi ko, walang katumbas na saya yung naramdaman ko dati. And nung nag-half million, sabi ko, wow, grabe, ang ganda na ng sales. Super nakakatabak puso kasi na you're part of the success of this business, of your client's business, kasi we started from scratch. So parang ganun, na nakaka-proud and fulfilling na maging part ka ng success ng client mo. Sa results, ito yung sa result namin. The first is nag-increase yung return on ad spend namin, nag-improve yung customer experience, and we fully leverage ads budget, and na-maximize namin yung platforms ng Shopee and Lazada. And ito din yun. In a day, nakaka-ano na kami. Last December, 11 million. So, in a pala. Not in So, in a month, nagkaroon kami ng 11 million. So, yun. And noong November, 12 million yung sales namin. So sa by month, ito yung sales namin. First is 2.5 million. Dito naman nakikita nyo, 3.8 million and 3.5 million. So hindi na kami sa ngayon bumababa sa 2 million. Nasa 3 million na actually, both platforms sa Lazada and sa Shopee. So 3 million na yung sales namin. Ito naman, yung sa Shopee ads. Ang GMV namin nakaka 2 million. Dati, to naka 1.8 million and 2.2 million. And dito din, last January, naka 2 million kami sa Shopee ads. 2.5 million. And kung mapapansin niyo, yung pinapakita ko dito ay Shopee ads. May sales din kami sa Lazada, pero hindi ko dito na include. Tapos 1 million. So 339, dalian ko lang dito. So 339 million kasi gusto ko na parang i-walk through kayo and actual demonstration talaga and paano namin ginawa, bakit na-win namin yung algorithm ng Shopee and Lazada, and paano yung mga techniques sa pag-set up ng ads or mga successful campaigns sa platforms like Lazada and Shopee. Before tayo actual demonstration, ko lang dito na a great sales message articulates the shift or transformation from the fourth state to the after state. So since ang goal natin ay customer experience nga, na gusto natin na mapakita sa customers natin na kung bibili kayo sa products namin or sa product na binibenta namin, matra-transform kayo from this to this. So parang, and how did we do? So we'll have an actual demonstration. I believe na marami kayong questions, pero don't worry kasi we'll just answer the questions na have. Let me share another screen kasi actual demonstration na to siya kung paano tayo maka-optimize ng listings. Ito yung listing ng client ko. Current na listing kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano na ma-improve yung listing. Gusto kong maipakita sa inyo kung paano natin i-optimize yung listing. So as you can see here, we have to have 9 images. Pero yung sa current na 5 lang and walang video. Ang client na to ay lifetime product. I don't know kung familiar kayo niyan, yung tables and shares na good quality yung mga products. Yeah. And Shopee Mall and Lazada Mall na client ko to. So sabi ko, nanghinayang kasi ako dati kasi sabi ko, may maitutulong talaga ako sa client na to. Ang problema nila ay just recently bumaba yung sales nila sa Shopee. And yun nga, hindi ko parang pag may mga problema kasing ganyan, and big client kasi siya, like sikat na product. So sabi ko, sige, tutulungan ko to. So nag-improve kami ng listings, and yun nga, kanina sinabi ko sa inyo na kung maganda naman yung sales, kung wala namang problema sa listings ninyo, please wag niyong galawin kasi mag-back to zero yung optimization niya. So yun. And since dito din gusto nilang mag-improve yung sales nila and ma-improve din yung mga images nila. So ang ginawa namin, nag-change kami ng mga listings, in-optimize namin yung mga listings dito. So ngayong gabi tuturo sa inyo kung paano papadali yung problema natin sa paggawa ng product name, di ba? So isa sa mga problema natin ay ang paggawa ng product name. So dito, meron tayong technique niyan. Tapos yung sa product description naman, di ba? Yung product description nila, hindi nila na yung 5,000 characters including spaces to. If you will ask me, bakit 5,000? Kasi nasabi ko kanina, Laz Mall and Shopee Mall sila. So may mataas yung limit nila sa characters. Pero kung normal seller lang tayo, 3,000 lang yung natin, yung characters limit ng sa product description. So yun, first is yung images. So ang ginawa namin ito, i-delete ko itong mga images actual na demonstration kasi ito.
So yun, mag-add tayo ng image, tapos mag-pick ako ng image dito from Lifetime. This is for 60-ish na fold in half. Okay, so white table. So add lang dito. And I nagiging ano, yung sa image like yung pop-up, yung or yung Shopee lang siguro yung nakikita. Kung nakikita niyo yung folder, ito yung images niya. So, may, I don't know sa mga Mac na mga users, and may sa details kasi sa Mac, meron siyang ikang makalagay ng ano, ng mga keywords. So, normally, in-scan namin sila ng keywords to. So, may keywords ako dito for lifetime. So, ganito kasi yung ginagawa namin. So, lifetime table, ito. So, instead of number 1, so ginagawa namin for example 1 to. And nilalagay namin yung mga keywords. So, lifetime table, lifetime foldable table, lifetime table. Kung pansin nito, wrong yung spelling niya. Bakit? 'Di ba? Kung mag-question kayo, bakit na nilagay namin yung wrong na spelling kasi di naman lahat marunong 'di ba, mag-spell out sa ano. Hindi naman wala akong pinapanaman pero may mga customers din kasi na hindi nila alam kung ano yung tamang spelling. So, since nakita namin dito sa Shopee na may mga taong mga 30 ata, 30 people na misspelled na lifetime yung table, ginagamit din namin. Tapos ito, lahat ng images nilalagay namin yung keywords. Tapos ito nga, sa properties, pwede kayo dito sa details and may ano dito. Wait lang. So may lagay dito na may ito yung pinaka-technique ha. I-take note niyo lang. May nakalagay dito na i-imagine ko lang kasi sa images na to walang ganito sa images na to. May nakalagay dito na tags, comments, and may 5-star na parang 5 stars talaga siya na dito nakalagay. Tapos i-click mo lang yung 5 stars para mag-highlight. Tapos ilagay mo yung comments and tags and keywords. So, by spaces lang siya. So, itong mga keywords na to ilagay mo din. Kung hindi ka Mac user, i-try nyo ngayon yung sa mga computers ninyo, basta may title, tapos ilagay niyo yung keywords na nilagay natin dito sa file name, tapos tags and comment. Tapos i-click niyo yung 5 stars para ma-win niyo yung algorithm din ni Shopee and Lazada. So I don't know kung alam niyo po ba yung mga technique yan. Kasi ito yung ginagawa namin sa SEO. Nag-optimize kami ng mga images sa websites namin. Ginagawa din namin 'to. So, kaya nag-win kami dito sa algorithm ng Shopee and Lazada dahil sa technique na 'to. So, hopefully na maano siya, ma-implement niyo din kasi working siya talaga. Um, Hindi wala pang listings na hindi nag-win sa amin. So, 'yun, ito ilagay natin yung keywords din. Okay. So, keywords. So, yun. Wait lang ha. Kasi ilalagay ko lang yung keywords. Lahat kasi. So, yun. And, pakitake din yung ano niya. Um, yung parang ano siya. Kung i-take note kung ano yung order niya. I don't know kung nakikita dito sa screen. Yung sa lifetime. Sige. So, sa lifetime, first point ay ano lang, white na background lang talaga. Yun yung kailangan sa algorithm ni Shopee and Lazada, white background, the logo. Tapos, ito din,
nilagay namin dito yung ano, yung parang description ng product kasi table siya and gusto ng mga tao na malaman kung ano yung product na to. Tapos yung advantages, bakit na bibilhin itong product na to. So nilagay din namin. Tapos yung measurements, 'di ba? Yung mga tao kasi mas ano sila sa measurement kung ito ba yung kasya doon sa bahay nila. So yun, nilalagay din namin. Tapos how to use, 'di ba? So, kung nakikita ninyo. So step 1, step 2, then step 3. Tapos yung functionalities. So pwede siyang ma-flip half dito sa kabila. Tapos pwede siyang full talaga yung sa table. Tapos what's included din, nilagay din namin. And yung guarantee namin. So bestseller. So parang ganun. Tapos yung reviews, product reviews. Kinukuha namin yung reviews dun sa listings ng product. So yun, paki-follow din yung order na sa mga product images natin para mawin din yung algorithm ni Shazad. Tapos yun, nalagay na natin and sa second one, ilagay din natin third, okay? Ilagay din natin yung sa third and fourth image, tapos fifth. So, di ba? Oh. So, nag-exceed siya ng 2 MB. So, kailangan ko pang i-fix yan. Tapos, sa 6, example lang ha, may fifth pa yun. 7th and 8th, tapos 9th. So, yun. Meron pa tayong isa dito kasi ang sa fifth kailangan ko pang i-resize pero hindi ko na i-resize dito. Kasi yun, ayaw kong ma-consume mas lalo pa yung mga yung time natin sa pag fix lang sa image na yun. And sa video naman, importante talaga tong video na to. Dito, may nilagay na ako dito na video. This is 60 seconds kasi nakalimit lang siya. And sa properties naman, kung makikita nyo dito, ito yung sinabi ko kanina. Ay, yung nakikita ninyo. Itong sa title, yung sa mga keywords, nilalagay namin dito. So, ito yung sa stars. So, i-click lang, kasi naka-ano yan eh, hindi yan naka-highlight yung stars. Yan, nagiging ganyan yung stars. So, kailangan yung i-click yung 5 stars. Tapos yung tags, ito yung sinabi ko kanina, yung sa tags. Tapos sa comments naman, ito yung sinabi ko kanina, nasa comments. Tapos, nakikita po yung details. Wala po sa... okay, okay. Paano? I thought nakikita ninyo. Hindi nagbago. Pero wala po. Sige. Stop share ko lang muna ha. Tapos ipakita ko lang talaga ano. Ito. Sige. Nandito pala. So yun. Nakikita niyo na po ba? Chat. Yes. Okay. So ito yung sinabi ko kanina. Title. Nilalagay ko yung mga best-selling. High search keywords, not best-selling. High search volume keywords. Yan sa title. Tapos sa rating naman, kasi ganyan yan eh. Hindi naka-highlight yung sa rating pero ginaganyan yan. Paano dun sa right click nyo lang yung product image or video tapos properties tapos details. Oo. Tapos sa tags ilagay niyo yung mga keywords. Kung makikita niyo dito ang daming keywords na nilagay ko kasi yan yung gusto kong mawin namin sa Shopee and Lazada. So yun, comments din nilagay din namin. Tapos click niyo lang yung apply. So after that, dito naman i-click niyo lang, open ka, tapos na-exceed ng 30 MB. May edited version ako dito ata. Maybe this one. Oh, edited version for lifetime. So ito yung edited version ko sa lifetime.
Okay, details. Okay, ito. So, yun. Click nyo lang yung confirm ng ano. Tapos yan. So, uploading siya. And yung sabi ko kanina na gamitin natin yung ChatGPT sa paggawa um, ng product name and product description. So, before ano, i-stop share ko lang to and share ko yung isang screen ko dito. Where is it? Ito. Ito ata. So, yun. ChatGPT. Dito siya. Kung makikita nyo dito yung screen ko, first is ito. Ilagay ko dito, you are a world-class advisor of Shopee, Lazada. And give me a list. Ito na give me a unique selling position dito for lifetime USA tables. So, ang sinabi ni ChatGPT, ito yung mga unique selling proposition namin ng lifetime product tables. So sabi, based on USPs above, right product for sweet table. Color white, it should be 1% characters including spaces. So sabi niya, so ito yung gamitin natin. So ang ginagawa ko ito sa ang ginawa ko dito, lifetime USP tapos 6 durable white table, easy maintenance, pag-wall, eco-friendly, craftsmanship. So, dahil meron pa akong ibang products, so fit naman, so sinabi ko dito, same lang siya, tapos ginawan ulit. So, as you can see here, iba-iba yung ginawa ni ChatGPT. For 6 feet, iba siya. For 4 feet, iba siya. So, yun yung kagandahan ni ChatGPT. And sabi kasi ChatGPT dito, lifetime warranty. And I asked my client, do we offer lifetime warranty? Sabi niya, hindi daw. So sabi ko, ito, please change lifetime warranty. So, like, ito, di ba? Kinuha niya yung lifetime warranty. Ganyan kaganda yung ChatGPT. If you haven't used ChatGPT for your product listings, please use and parang leverage din yung kagandahan ng ChatGPT. And as you see here, ito naman, 'di ba naka-create na tayo ng product name. Nabigay na natin yung product name. So gusto natin na magsulat ng product description. So as you can see here, write a 3,000 character description. Ayun. Including spaces for Lazada and Shopee using lifetime's USP. Please include the following keywords. As you can see here, ito yung mga keywords na high search keywords na na-search natin sa Shopee and Lazada. So, hindi ka na mag-iisip kung paano ma-inject yung keywords na to kasi si ChatGPT na yung bahala niyan. As you can see here, 'di ba? Lahat ng keywords, for example, ito, home furniture, for example, i-search natin dito. So, as here, 'di ba, na-inject niya yung keyword na home furniture dito sa description. So, super ganda talaga ng ChatGPT. And lahat ng keywords na to na-inject natin sa description na to. So, experience the perfect blah 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 blah. And ang description na to based sa USP or selling proposition ng product natin na lifetime table. Sino amaze? Type 2 kung na-amaze kayo sa ChatGPT. Type 2 yun, si Marvin Lim. Yes, super mapapali talaga natin yung paggawa natin ng listing din. And unique to like kung magpapa-create naman kayo ng product description sa iba pang tables, makaka-create din in funds lang. Makaka-create din ni si ChatGPT. So as for example, sige. Please write other description for yung i-optimize natin yung ina, di ba? Yung 60 inch around fold half or 60 inch round
People fold in half using the keywords above. So, i-click na natin. Ganito kaganda yung si ChatGPT. So, see here, di ba? Hindi na kayo mag-iisip pa. Siya na yung bahalang magsulat using the keywords na binigay natin. So, kung titingnan nyo guys, while waiting sa ChatGPT, kung titingnan ninyo, super napadali ni artificial intelligence yung trabaho natin, and mas napapaganda pa yung listings natin dahil sa tulong ng ChatGPT. So, injected na yung words sa images, inject na yung keywords sa tawag ito, sa description. Wala na tayong wala nang wala nang reason bakit hindi tayo mag-succeed sa Shopee and Lazada. So, yun yung sabi ko kanina na nakaka-excite na i-share ko to sa inyo. Yung iba nakikita dito, hindi pa nila alam kung paano gamitin si ChatGPT. So, super mapadali talaga yung work natin dito. So, yun. Kahit nag-explain ako sa inyo, meron na tayong 3,000 character na 3,000 character na product description. So, 3,000 characters lang to. Pwede na itong ilagay dun sa listings natin. Okay ba? Na-amaze pa din ba kayo? So, kung may question nito, naka-help mo ba to sa pag-improve ng SEO? Yes. Na ano ko siya, na nagamit din namin sa pag-SEO ng mga websites. So, nakakatulong din sa pag-SEO din ng listings natin sa Shopee and Lazada. So, yun. So, ano na natin dun sa kabila naman. So, i-copy, lang natin, paste dun sa, saan yun? Shopee. Good. Okay. Sige. So, yun. Meron na tayong i-copy and paste lang natin doon. Copy and paste lang natin. Okay. So, ilagay lang natin dito. So, i-improve lang natin din yung yung mga spaces. So, yun. Dito. So, yun. Hindi ko na isa pa yung sa kasi gusto kong magamit natin yung time na masulit lang time natin. Sa Shopee and Lazada, pwede kayong makalagay ng kit. If you haven't heard Lorikit, ito yung mga Lorik. Sige, local upload, Lorikit. So, this is its round for preview. So, ito yung mga Lorikit. Nakikita niyo po ba yung image ng Lorikit? Oh, yes, oo. So, yun. As you can see here, may how to use, tapos paano ginamit yung table. Tapos din kaming 5-star reviews. Tapos may kung makikita nyo dito. Okay, dito sa baba. Okay, meron kami dito mga ito. So, mga ganito para mas ma-entice pa sila na bumili sa product. Yun. So, just hindi ko pa resize tong image na to sa sa Shopee. So, i-resize ko lang muna siya. Tapos sa Lazada din, may Lorikit din na nilalagay. Specifications naman, kailangan ninyong ilagay yung specifications dito. Lahat sa table ninyo or sa products ninyo kasi hindi tayo magkapareho ng products eh. Sa price naman, ito yung technique ha. Sa pricing naman, ito yung compare at price. Sa lang mga sellers ngayon, hindi kasi nila yung iba, hindi nila alam na yung compare at price ay ito nilalagay. Unlike sa Lazada, kung makikita niyo itong sa Lazada, sa edit area pala. So, sa Lazada, makita ninyo yung compare at price at special price. So, compare at price dito ninyo ito makikita. Price niya, original price, tapos special price dito. So, dito edit yung car price. So, ang purpose natin dito, bakit tayo nagkakaroon ng compare at price dito sa Shopee din and Lazada? Kailangan natin ng compare at price kasi higher yung compare at price natin kasi 'di ba hindi na lang ang cost
of shipping natin from other countries, di ba, tataas siya. Uh, minsan, tawag ito, minsan pag ano tayo, minsan pag gusto nating mag-increase tapos i-change na naman dito. So, ang ginagawa namin, yung compare at price para din parang psychology din kasi sa utak ng mga Pinoy na pag makita nila, uy, mahal pala to pero parang naka-sale dito. Ang ginagawa namin, 999, ang ano lang talaga dito ay 7,999. Pero ginawa naming 999 para merong kunwaring ma-save sila or discount. Tapos, ang ginagawa namin, nag lang kami ng discount promotions dito sa sa Shopee. So, as you can see here, wala pang discount promotion. Bakit? Kasi ano lang, parang take note lang ha, hindi hindi natin pwede na uh, na gawan ng discount promotions yung mga products na bago pa natin na-increase. Like for example, nag-increase tayo ngayon ng product ng isang product from 7,999 to 9,999. Kailangan na mag-wait ka, mag-antay ka ng 14 days bago ka makagawa ng discount promotion. Bakit? Kasi ayaw ni Shopee na parang ayaw ni Shopee na parang magamit to sa parang pambubudol ba? So parang ganon na magamit to sa mga sellers na mabudol yung mga customers nila. So make sure lang na kung mag-increase ka ng price, wait for 14 days bago magawan siya ng discount promotions. Pero the question is, if you will ask me, paano naman kung super taas lang yung compare at price natin tapos gusto namin ganito lang yung price niya. I suggest na while waiting for 14 days, gumawa kayo ng voucher. 'Di ba? Maganda siya. So, ito yung pinaka-strategy ko rin na while waiting for 14 days, gumawa kayo ng discount voucher for that product using like kung for example, bigyan mo silang 2,000 na 'di ba ang price namin dito sa product na to ay 999. So gumawa ka ng voucher na 2,000 pesos off for this product para mas um, para mas mapadali and para same lang yung babayaran din nila, 'di ba? Sa current price natin. While waiting and pwede itong maka-schedule. Okay? Pwede siyang maka-schedule. Mag-create ka ng voucher and mag-end lang mag-start yung voucher after 14 days. Tapos I mean yung discount promotion, mag-start siya after 14 days. Ang discount voucher, mag-end after 14 days. So, pwede yan dito sa discount promotion. And hindi ko na iisa-isahin yan. Pero yun yung iya ha. Sa vouchers, while waiting, kung nag-increase ka ngayon, while waiting, gumawa ka ng voucher. And yung voucher mag-end after 14 days. Tapos yung discount promotions ay mag-start after 14 days. So, pag end ng voucher, yung discount promotion naman mag-start na siya using yung 2,000 off para sa product na yan. Yun. So, mga techniques yun na never been told talaga. Like, hindi ko siya sinishare pa dati kasi nahiya ko. So, ito yung first time ata na na-share ko yung technique na yan. Dahil mahal kayo mahal kayo ni Bro Fibo. So, yun. So, after that, click nyo lang yung update. So, ganun lang kadali yung sa paggawa ng listings, pag-optimize ng listings sa Shopee. And sa Lazada naman, same lang yung process. I-upload nyo ng image, tapos ang product name, alam nyo na. Pwede siyang na product name dun sa Shopee ninyo. Tapos category, importante din yung category, especially din dito sa Shopee. Please make sure na i-follow yung right category kasi pwede siyang ma-delete or maban ni Shopee. So yun.
Tapos, yung brand, ilagay nyo dito, yung specifications, very important to. And as you can see, yung content score namin dito, instead of, ang limit lang dito ay 100, pero yung content score ay 110. So, ano siya, tawag ito, above average, like above the, so top instead of excellent. Tapos sa discount promotions, and ito yung lorry kit. So, we'll change pa din yung lorry kit dito sa lagay na change. And sa description naman, normally dito ako sa short description. Nilalagay ko dito yung mga USP, yung ano ng product, yung dimensions. Tapos, wala kaming warranty. Tapos, yung kailangan, na tama yung product weight and yung product dimensions. Tapos, after that, click submit. So, same lang talaga siya sa Shopee. So, yun. Next is, tapos na tayo sa pag-optimize ng listings. Next naman natin ay sa Shopee ad. So, I see here, ito yung makita niyo sa sa dashboard ng Shopee. So, dito sa gilid, sa marketing, under marketing center, may Shopee ads dito. So, click nyo po yung Shopee ads. Tapos, gagawa tayo ngayon na gagawa tayo ngayon gagawa tayo ng ads Sige. Ito. As you can see here, meron kaming sales na 281. So, kakaano lang nag-optimize pa lang kasi ng listings, hindi pa din na tong sa sa Shopee. Yung sa Shopee ads. So, click nyo lang yung search ads. Tapos products, tapos budget. Pakitate lang. Ang first budget natin ay ganito. So, nilagyan ko siya ng 0.34. The reason bakit nilalagyan ko siya ng 0.34 ay na-test ko kasi yung na-test ko yung sa algorithm ng Shopee ads, and nag-work sa amin yung may 0.34. So, you can you can test naman. Pero pinaka-technique ko dito, instead of just giving 20,000 lang and 0.00, lagyan mo siya ng 0.34. Tapos, click nitong plus dito. Tapos, ito, click nitong product. Tapos, click confirm. Tapos, after that, mag-add kayo ng keywords. Di ba tayo, kung may question kayo paano mag-add mag-keyword research, dito siya. So, add recommended keywords. And tingnan nyo dito yung yung mga mga keywords na mga keywords na related, hindi masyadong broad para sa product mo. For example, furniture. So, para sa akin, hindi siya parang hindi siya okay. Cool is okay. Top, hindi siya. So, ito yung sabi ko kanina. Selling yung timetable. So, may 40 people using this keyword. So, let's just use that keyword then. Emon, but hindi siya pwede, home furniture, home living, no, I think no. Home, living table, home table, okay. Solid, no. Living table, okay. A, no. Solid top, lang, bench, hindi siya. Desks, 80, pero pwede na. Living furniture and living, no. So, ang technique ko rin dito sa keyword ganito. Mag-start, di ba nag-start tayo ng 20,000 per day? So, lang, baka sa'yo, wala naman akong ganyang kalakera para sa budget na yan. And wala akong pambayad ads. No, hindi yan mauubos. Ang maus lang yung mga 200 pesos or 300 pesos per day. Tapos sa bid price man, ito din yung technique ko 3.34. Tapos, dito din 3.34. So, ang psychology about that regarding dito ay na-test ko talaga siya. And broad match dito. Tapos, click nyo lang yung publish.
After that, may mag-up dito sa gitna. After publishing, um, publish. Okay. So, publish discovery ads. So, kailangan yung yung publish discovery ads. And click dito sa discovery ads, di ba? Nakapost sa'yo ng isang discovery ad dito. Actually, here, limit siya yung budget ng na-publish din. So, ang gawin natin ay change natin yung budget from no limit to 10,034, di ba? So, yun. Sa search ads, 20,000.34. Sa discovery ads, 10,000.34. Pero you can test naman other budget. Pero sa strategy ko, ito yung nagamit ko na mga techniques. Dito naman, 5.34 lang yung yung so, you can see here na ipakita ko lang to kasi maganda siya na makita nyo na king talaga kasi ito, we spent sa namin dito, 5,030.30 lang to We spent 480,000, 480 pesos. Tapos yung cost namin 21,000. Di ba? Super ganda. Kung nag-spend ka ng 409 pesos tapos yung sales mo naman ay 10,000, hindi ka kaya, no? Hindi ka kaya parang maglulupasan yan sa tuwa, ba? So, laki ng ROAS na sa strategy na to, yung mga na-share ko sa inyo, yun talaga yung ginagamit ko, mga strategy. Walang yun, walang tawag ito, walang wala akong parang hina-hold back, binibigay ko talaga kung ano yung mga natutunan ko sa Shopee and Lazada. So yun we publish the search ads and we publish the discovery ads. So yun yung ganun kadali ng pag-publish ng ads. Dito naman sa Lazada, dito sa Marketing Center, Sponsored Solutions. Tapos may questions. Kung yung questions niyo we'll just answer lang later lang kasi ayaw kong sayang yung oras. So dito sa discovery ads, ito pag-create, click lang yung new campaign, tapos ang ginagawa ko dito ay kung anong product. For example, example lang to 60 feet table. So example. So ang dito sa Lazada ads instead of sales, gawin mo siyang traffic. Pero may strategy tayo niyan. Kailan tayo mag-switch from traffic to sales. So ibibigay ko rin sa inyo. Edit placement. All placement siya. Traffic, all placements. First kasi, ginagawa ko dito, traffic. Ito yung naming convention ko dito. Tapos 80. What's 80? All placement. All placement siya. Tapos traffic yung objective. Tapos pag sponsored search naman and search products, SS naman and SP yung nilalagay ko dito. Para hindi lang ako mawala. And sa testing din. And yung budget, ginagawa ko siyang 200 pesos, 0.34. And question, bakit naman hindi ko ginagawang 20,000? I tried that actually, pero nasunog yung budget dito sa Lazada. Ayaw ko ring masunugan kayo. That's why I start lang sa 200 muna, 0.34. Tapos click next. Tapos select product. So example ito, example, confirm. Tapos next. And ito, ayaw kong, ang nag-work sa akin kasi iba-iba naman, pero you can test. Ayaw ko siyang i-turn on or i-enable kasi gusto kong yung pinakaunang image, yung may white na background, yung nakikita talaga ng mga customers. Pag automatic creative improvement kasi, pumipili si Lazada kung ano yung image na convert sa ibang customers at yun din yung ipapakita niya sa ibang customers. So yun. And click next.
Tapos ito yung sa testing may mga techniques din tayo kung um, paano natin yung gumagamit ng keywords dito sa Shopee. Tapos click niyo lang yung submit. After that, okay na. So yun. Ganun lang kadali. Hindi ko lang siya i-publish kasi hindi ko pa na-optimize. Pero yun, after submit, okay na siya. Tapos, yun yung sa sponsor discovery. And regarding kanina, yung sabi na traffic and kailan natin na gawing sales siya. 3 days, ganito yung technique yung strategy ko. 3 days before ang double digit sale, gawin mo siyang sales, tapos double the budget, di ba? Same sa Shopee. Sa Shopee, for example, kanina, yung sa Shopee Ads, di ba? Kung sa Shopee Ads kasi, wait lang, gusto kong ito, Shopee Ads. So ito, 5,000 for example. This is for search ads, for example. So 3 days before the double digit sale, ngayon 6,600, malapit na mag-6,600. 3 days before that, from 20,000, i-double mo yung budget. Gawin mong 40,000 per day. Okay? 3 days before the double digit sale. Yun. And kung makikita mo kasi niyan, napansin ko kasi, 3 days before may mga masusunog na budget. Sabi ko, this time siguro, sa range na yan, before the double digit sale, parang nag-re-optimize yung algorithm ni Shopee and Lazada. Kaya since nag-re-optimize sila, sasabihin natin sa kanila na, oops, we are willing to spend 40,000 pesos, or we are willing to spend double the budget we are willing to double our budget para lang talaga ma-push mo kami sa algorithm ninyo. So parang yun yung idea. So kung sa isang client ko umabot na, 'di ba, since 2021 kami, umabot na kami ng mga 200 million per product per day, yung daily budget, dahil sa strategy na yan. So mawi-win mo talaga yung algorithm, especially kung meron tayong mga competitors, 'di ba? Alam naman natin na marami tayong competitor sa Lazada. So ganun lang kadali yung pag-create ng products, um, tawag ito, pag-run ng ads sa Shopee and Lazada. So tapos na tayo sa actual demonstration. Na tapos na rin natin kung paano mag-optimize sa listings, sa product images. Tapos before ko i-close yung gabi, why are we doing it? Bakit namin ginagawa to? We are on a mission to help 1,000 local e-commerce businesses generate 6 to 7 figure sales per month. So yun yung pinaka-reason talaga bakit na meron tayong ganito. Kasi gusto kong matulungan yung mga Filipino na ma-hit yung 6 to 7 figures and ma-celebrate niyo rin kung ano yung mga wins namin. So parang sa akin kasi, kahit small wins yan, please celebrate with your family. Kasi hindi naman natin alam na kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. And ang prinsipyo ka talaga ay yung kailangan mong magkaroon ng heart na full of love and a hand willing to help others. So that's why I'm here and I am speaking in front of 100 people para lang ma-share ko rin and makatulong sa inyo. So yun, parang simple na talaga na appreciation lang na nandito kayo and you're spending time with me. So yun yung pinaka main reason bakit we are doing this one. So if you want to connect with me, you can visit my website, my Facebook page, my TikTok account, tapos Instagram, and my YouTube channel. Wala pang subscribers ng YouTube channel ko. Ang pinopost ko lang yung mga testimonials lang ng clients, and may isang video ata or dalawang videos na pinost ko doon. Kasi yun nga, nahihiya ako and parang hindi ko pa yung sarili ko. Pero I just want to help. Maraming salamat sa oras. I have questions. I'm willing to answer.
mga aspiring freelancers, pwede ninyong i-apply yung mga natutunan niyo dito. Marami pa talagang online sellers na kailangan help natin. So, yun yung pinaka-reason din bakit ko share sa inyo para matuto kayo and marami pa tayong matutulungan, di ba? Parang we're creating a tribe na mga tao na we are helping other businesses dito sa Philippines. Ayun sila Mamayat, nandito din pala. Auto keywords and auto keywords sabay po naka-on and under same ads. Auto keywords different siya. Hindi siya under same ads. Different ads. May mga personal message dito or direct message na meron po bang one-on-one coaching? Wala po. Wala talaga akong binebenta dito sa inyo. Wala akong binebenta. Hindi din ako magpo-promote. I just wanna help. So yun. Yes, Madam Christine, do you think mag-work yung Amazon ads? Yes, kasi dati may isang client din ako, yung sa Amazon na nagbebenta siya ng bags. So, na-apply ko din to and maganda. Okay siya. Nag-work din siya sa Amazon. Banggit niyo po kanina, kapag may inedit na listing, nagre-reset ang optimization ng product. Kung i-apply po na product optimization yes. Pero, 'di ba? So, ganito yung idea ko. Kailan pa natin i-optimize yung product listings natin? Kahit na mag-reset yan, if we need an optimization talaga and we'll do it, the effect of it is long term, hindi short term. So kahit mag-reset yan, that's fine. If you need to optimize the listings, that's fine. So yun, mag-optimize, mag-reset yung optimization pero it doesn't parang hindi parang para sa akin kasi if we need na ma-optimize siya, we have to optimize it as soon as possible. Coach for Shopee and Lazada, same siya. So, transition from traffic to sales yung 3 days before the double-digit sale. For the budgets, kailangan talaga may 0.34. Yes, I've tried 0.60, pero yung nag-work sa akin ay 0.34, but you can try naman. It doesn't mean na nag-work sa akin mag-work din sa inyo. Pero you have to try. Paano po kayo makontak? Ano lang, sa Messenger lang, sa Facebook. Ito, are you using Big Seller for management? Yes. Especially ito si Bernadette. Magandang question to. For those people na bago pa sa Shopee and Lazada, you can actually use Big Seller para para may boosting kasi ng products every after 4 hours. So, automatic siyang parang nababump. Dati boost, ngayon nababump yung 5 products. So, ginagamit namin yung Big Seller. Sir, paano po mag-edit ng product listing po ng marami kang products? Pwede kang bulk yung pag-edit. Pwede yan. Sir, maganda din bag effective strategy. Yes, general items, not branded, yes. Minimum budget for Shopee, that's 20,000, 0.34. Sa ad budget, okay lang po ba small muna? I suggest 20,000, 20,000.34. And right, transition from traffic to sales kapag 3 days prior to, yes, ibabalik yung traffic campaign. Yes, tama. If I understand right, yes, oo. Sir, sa products po na i-add, mas okay best seller i-ads. Okay, good question to. Whenever na new client yung client na hinandle ko, I normally ask the offline sales, yung best-selling products nila. Kung offline sales, explain ko lang, kung nagbebenta sila offline, mayroon silang physical stores like nung Blades, yung sa Blade, may offline store sila sa SM ata or sa mga Robinson store, mga Robinsons Mall. Tapos, ano yung best-selling products nila sa online platforms like Facebook, Instagram, TikTok para doon ko pagbabasihan. So, best-selling products muna. Kasi 'di ba, kung freelancers tayo, we want the best for our client and we want ng quickest win. So, i-ads natin yung mga best-selling products sa may win tayo, may quick wins tayo sa na ipapakita sa clients natin. Tapos tips po paano malaman ang mga high search dun sa pag-create ng ads, campaigns. Searchable yung keywords. Yes, dun makikita mo kanina, 'di ba? Nakita natin kung ano yung products na maraming search volume. Yung may 40 kanina. Ilang product po? Yung isang product.
isang product, isang ad, 20,000, 34. Sir, pag maganda ng takbo ng ad sa Shopee and Lazada, no need mo galawin yung budget. No, scale. So, pag maganda na yung campaigns natin sa Shopee and Lazada, slowly scale. And how much yung 30% ng current budget yung i-add mo sa current budget kung mag-scale ka. That's 30%. Okay lang 10 daily mentor, kahit 200 lang per day. Yes, hindi yan maubos. And just monitor lang. Ito lang, parang heads up lang kasi during the double digit sales may mga kiniklik lang yung inuubos nila yung budget. So lang, huwag yung pawalang bahala lang na yun naka-launch ka ng campaigns. Kailangan mo siyang i-monitor. Ilan po ang minimum and maximum keywords niyo per SKU? This is a good question. 10 yung maximum keywords per SKU na high search volume keywords. I suggest 500 keywords and above except may exception. 500 keywords and above except kung super related yung keywords na may 100 lang na search volume. Like for example, lifetime tables, kung 100 lang siya, I would love to use that keyword, add budget, or like allocate 10 pesos 0.34 na budget for that keyword kasi super related siya sa product na binebenta ko. Hindi mo ba marunong FB ads matuto ng Shopee? No. Hindi needed na kailangan mong maging pinakaling sa Facebook ads and Instagram ads para maging magdin sa Shopee and Lazada ads. Ganito kasi yung idea ko dito. Kasi dahil nag-start ako ng Facebook ads, nagawa yung Shopee and Lazada ads dahil sa Facebook ads. Nagawa TikTok ads dahil sa Facebook ads. So, mas dali mong matutunan kung Shopee and Lazada, pero no need. Kailangan ng pinakamagaling na sa Facebook and Instagram ads. Lazada po, coach, ano po yung minimum? Anong minimum dito? Minimum keywords, minimum or budget. So, kung maximum keywords, tema din. Same strat, yes. Same strat yung scaling natin sa Shopee and Lazada. And share ko din yung technique ko dito sa pag-scale. 7 days. Like, may certain day talaga ako na mag-scale ako. Like, isang araw kailangan i-scale ko lahat ng campaigns or ng ads ng clients ko. Saan po manggaling yung budget? I mean, how do we pay for it? Yes, you have to top up first sa ads. Pwedeng dun sa sales galing. Pwede ding auto top up na galing siya sa GCash or credit card. One product, how many ads? Kung sa, ito maganda to one product, how many ads? Sa Shopee, one. One for search and one for discovery ads. So, dalawa. Sa Lazada, one for all placement, one for sponsored search, one for sponsored product. So, magiging 3 siya. Pero may naka-auto siya. Auto tong 3. Tapos pwede mag-manual keywords ng 3 naman. So, at least 6. Kasi pwede ka rin mas ng hindi ma-enable yung creative placement. Yung creatives. Okay? Parang wala na atang question sa Shopee. Is pay-per-click, yes, tama. Bro, Fibo, baka nandito ka na, bro. If you have, baka may questions ka rin. Yan. Hello. Ayan, how many of you learned a lot sa training ni Sir Genesis? Siyempre, ako din. Before we end, I would also like to ask questions, no? So, yung mga questions ko din, these are questions that's not, how do you call this? So, these are questions that are not commonly asked. So medyo yung mga questions ko, it's more of, kasi just to give you a quick background, I don't really believe in Shopee and Lazada as a way to, generate consistent sales. It's because, there's a lot of things that I see na, So anyways, that's the reason why may mga questions din ako na itatanong. Okay? So, Sir Genesis, feel free, can be transparent in terms of, just answer the question, right? So, and this is my way then of learning. Since ako, I'm really a Facebook guy, paid ads guy on Facebook, ganun, but on Shopee, Lazada, not much. Yeah. So, sa tingin mo, Coach Genesis, what do you think are the disadvantages sa Shopee and Lazada compared to other platforms? Sa disadvantages, bro, may mga nagtitrip dito sa Shopee and Lazada. When we say nagtitrip siya, like kung nakiklik, may mga auto-clicker yung iba para masunog lang yung budget ko. The good thing about that din sa Shopee
and Lazada, meron na silang counter sa mga taong yan. 10 minutes na reset, hindi nila i-count as click yung after yung isang taong na tapos mag-click ulit, hindi nila kina-count yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, not until finish yung 10 minutes. Kasi ang dati kasi bro, ang dati, nung 21 pa, ang problema ng Shopee and Lazada, may mga taong gumagamit auto-clicker during the double digit sale para maubos yung budget na allocated sa competitors nila. Tapos yung once na maubos na yung sa competitors, kanilang products na naman yung ipapakita ni Shopee and Lazada, di ba? So, yun. So, sinusunog nila yung budget. Isa yung disadvantage. And mayroong mga, ganito bro, may mga organized na mga tao na bumibili sila sa mga ads natin. Tapos, kinakancel nila. So, ano na namin yan and binablock na namin yung mga Lazada ID and Shopee ID nila. Mhm. So, parang ganun. What else pa ba? Like, compared to other platforms, what disadvantages do you see na sabihin na natin, ano yung advantage ng Facebook, TikTok ads compared to Shopee, Lazada ads? Dito kung sa advantage, platform nila. So, since Or are, let's have both, no? So, sige. like, the advantage ni Shopee, Lazada, and ano yung advantage ni Shopee, Lazada na wala si Facebook, and ano yung advantage naman ni Facebook na wala si Shopee, Lazada? Ang advantage ni Shopee and Lazada kasi ang mga tao kung nakikita nila yung product or yung mga ads sa Facebook, search nila sa Shopee and Lazada. Pero si Shopee and Lazada, kung nakikita nila yung product doon sa platform ng Shopee and Lazada, hindi nila sinesearch doon sa Facebook. So, mas may lamang kung Shopee and Lazada kasi kung ano man yung nakikita nila sa Facebook, hinahanap nila sa Shopee and Lazada sa platform. So, parang ganun. Right. Got it. So you would say that most of the traffic comes from the search, tama ba? Yes. Nagsisearch talaga. And Right. kaya in-optimize natin yung listings para nasa taas tayo doon sa competitors natin. And yung keywords na ginagamit ng competitors natin, we can reverse engineer then. Like, makikita natin doon sa listings nila, ito yung mga keywords na ginagamit nila. So, we can use ChatGPT to reverse engineer. Like, use these keywords and use these keywords including the keywords na na-search mo and the competitor's keyword para makakreate ka ng mas magandang description, mas magandang product title, and mas magandang keywords dun sa images na inject mo din. Parang ganun. Right. So since this is like keywords, so would you say na ilang percent of the traffic comes from the keywords? For me, 100% from that Okay. keyword eh. Oo. Alright, got it. Sometimes kasi when you search sa Google, di ba may mga Shopee, Lazada lumalabas. So yung mga Shopee, Lazada lumalabas sa Google, these are organic ba? Well, hindi to paid ads pag if sa Google siya sinesearch? Oh, organic. And kung ma-implement natin, bro, ang kagandahan kasi yung mga na-share ko kanina. Kung ma-implement natin, yun din yung reason bakit mag-top tayo sa Google search engine. Okay. Kasi ang technique na ginamit natin kanina sa pag-optimize ng listings, yun yung technique namin para mapataas yung rank namin sa Google. So, yun. Oo. Got it. So, So, para makita din tayo. right. So you mentioned na galing siya sa keywords. Would you agree na if there is low demand for that keyword, sabihin natin, yun nga, walang masyadong nagsa-search, therefore the exposure, the impressions of that product would also be low? Is there a way ba na sabihin na lang no, nagbibenta ako ng yung mug ko, ano ba yung mug ko? My mug, sabihin natin, turns water into coffee. Okay? So you just put water and it turns into coffee. So I don't know how you call this. So for example, in that thing, no, siyempre, people don't go to Shopee searching for that product because they don't know that product exists. Parang ganon. So how would you sell that product kaya if that's the case? You have, since mug naman yung gumamit ka ng keyword na fee, gumamit ka ng keyword na mug, gumamit ka ng other keywords na somehow magiging reason bakit mag-land sila sa store mo or sa listings mo. Parang ganun. My next question din is, let's say, you search for mug. How do you call that? Like, since your mug naman it's not an ordinary mug, so probably you might be selling it for 2,000 pesos, no? So, don't you think that users would they're not gonna click on your ad, or sabihin they don't click on your ad since
they look at the price first before looking at the benefits kasi they just search for mug. So probably the price in mind that they have is less than 500. So how would you solve that ba? Can you solve that within Shopee Lazada, or do you have to run ads then outside Shopee Lazada to solve that problem? Or kumbaga, yung point ko is what's your point of view? Like hindi naman kailangan na Shopee Lazada talaga yung solution, pero what's your point of view on that na 2,000 yung mug mo, and first thing they might, oh, it's just an ordinary mug. Kumbaga, they will only understand what it is once they click on your ad, and then they read the description, they watch the video, they see the photos. So, how would you deal with that, Kaya? How would you sell it? Oo, yun ang suggestion ko kanina, magdala tayo traffic from external sources. So, since bago pa siya, so kailangan ma-optimize yung listings natin. And bago kayo mag-run ng ad sa Facebook ads, please make sure na optimize na yung listings natin para hindi na tayo magbago pa ng listings natin. Kasi sayang yung pera na spend na natin sa Facebook ads or sa TikTok ads. Right. So do you feel na is it possible na assuming I'm running a direct to consumer e-com brand, can Shopee Lazada be the only traffic source ba, or Shopee Lazada should be like a supplementary traffic source to Facebook and other main traffic sources? Kasi 'di ba, yung sa Shopee and Lazada, para magiging optimize yung listings mo, kailangan mong magdala ng traffic. So from other sources. And once na maganda na yung traffic, for example, 'di ba may mga sikat na mga mug. So kahit yun usiness nila, and since makikita ni Shopee and the Shopee Lazada na maganda yung quality traffic mo, so yung product mo show din doon. Kasi mayroon tayong auto keywords. So show din yun kahit iba yung nahanap nila na product. Siguro sa amin, collagen, kahit naghahanap sila ng collagen, sinushow pa rin ni Shopee and Lazada yung ads namin kasi maganda yung traffic nyo. So, yung mga tao, kung maganda yung reviews, mas maganda din yung effect and mas bibilhin to laong naghanap ng specific product, ng ibang brand. Right, got it. So, isa kasi sa mga self-limiting beliefs ko is that, for example, you're selling, let's say, for example na lang, no, Juju Collagen, no? So, if you look at Shopee, right, how much is, Juju Collagen? 1199. 1199, so around 12, no? So, if I'm gonna go to Shopee right now and I'm gonna search collagen, for example, one second. Okay, let's see what's the cheapest nito. So probably I can see mga merong 200, probably meron tag 100, may 300. Kumbaga, way cheaper, right? So how do you sell a product na it's collagen and there's a lot of alternative? How do you make it sell? Kasi if in terms of reviews naman, may reviews naman din sila. And pero probably they would have more sold kasi syempre mas mura. What's your ganito kasi yung sa mga Pilipino, once nakikita nila na trending yung product na to or may bandwagon effect sa product na to, so mas nahintay sila na hanapin, bumili ng product. For example, nakikita na maraming sold, maraming good review. So maraming tao na gusto nito and ayaw kong mahuli sa trend na to. So kailangan bumili ako ng Juju Collagen. So parang ganun. Right. Kahit pamahal siya or may maraming mga competitors na nagbebenta ng mas mababang presyo na collagen. Pero itong product na to nakikita ko sa Facebook, nakikita ko sa TikTok, nakikita ko sa Instagram, and may bandwagon effect. Bibili talaga ako. Kahit wala akong pera ngayon, mag-iipon na bilhin tong product na to. Yan yung mindset ng mga Filipino. So, another question din sa Shopee Lazada is that wala kasing parang scarcity and urgency that we can put on our shop na unlike, for example, if we have a Shopify store or a ClickFunnels store, we can put a timer, we can put scarcity and urgency stuff. So, I'm just curious, do they just buy because they just want, or is there a way to put in the scarcity and urgency in place? Sa scarce naman, bro, di ba ang ganda na ang sales funnel natin sa product mo. Dito naman sa Shopee and Lazada, pwede tayong ma-FOMO sila na mag-flash, mga flash or pwede tayong mag-vouchers for a limited time only. Pwede tayong stock purchase for a limited time only. And pwede silang bumili ng dalawa and get buy two this product and get X% or X amount of money or save
X amount of money, you buy 2, buy 3, buy 4, or mga Yeah. bundles. May mga bundles din kasi sa Shopee and Lazada, bro. So, Mm. parang natin na, uy, kailangan ko ng dito ano to kasi mag-expire yung bundle offer na to in a period time Right. or parang in a limited time, parang ganun. Got it, got it. So in terms of, let's say you have a sale or you have a discount or you have a voucher, so you can just create a voucher. But how do you inform people that you have a voucher? Like, is it assuming na you don't have an email list, you don't have a page and whatsoever, may way ba sa Shopee Lazada like to inform, I don't know, like your followers in Shopee Lazada? Or usually talaga, the pag-inform is outside Shopee Lazada for them to buy in Shopee Lazada? Oo. Pwede bro. Kung meron tayong mga pages, pwede nang-inform sila ng ganito. Meron tayong offer ng ganito. Pwede din tayong Pero where do you sa mini inform? chat. Like, Mm. assuming na wala kang following outside Shopee Lazada, like you're just purely selling in Shopee Lazada, is there a way to inform the existing Shopee Lazada people or there's no Yeah, meron bro. Meron if nag-add to ka sila sa ano, add to pwede cart? kang pwede kang mag-inform sa kanila, oy, may offer kami and baka gusto mo mag-check out now. Kung for example, wala pa silang interaction sa store mo, for example, yun, mag-ads tayo sa platform ng Shopee and Lazada. Got it. So it's just through ads and for those na nag-add to cart, tama? Yes, may interaction na, yes. How about the people who bought in the past? Like, can you communicate Yes, to them? pwede. Paano? Is it outside through Shopee Lazada? Like, another question to get, Inside. do you have access to the email, the mobile number, and the address of the people who bought in Shopee Lazada or wala? Well, hindi natin makikita pero pag print natin sa Waybill nandun na siya. Pero strict si Shopee and Lazada sa information for privacy something kasi dati, 'di ba, alam natin na may mga spam messages. Ayaw nila na parang sa data privacy act ata something. Ayaw nila na yung tao hindi nawalan ng privacy dahil binigay nila yung address nila. And email hindi pinapakita dito sa So Shopee. aning what can be shown if I'm the seller, aning makikita? What are the information that I can see lang? Yung username bro kasi naka-asterisk siya pero once na ano mo na yung waybill pwede mo nang makita pero manual na. Okay. Manual na. Right. So waybill lang siya makita, kumbaga. Pero you can So, chat with your customers naman. Like right. pwede mo silang pwede kang mag-offer sa kanila. Baka gusto mong bigyan kita ng 5 pesos na ano. And kung hindi sila naka-follow, bigyan kita ng 5 peso na discount voucher para mag-follow ka lang sa akin. Parang ganun. So, yung pagfa-follow like sa Shopee, ganun. Kasi ako, I don't know if I've not followed a single shop. Okay. So I usually buy sa Shopee if like usually mga non-branded things. You know, like I need a new iPhone case or whatever, anything, no? Parang ganun. So, I don't know why. Parang, does it matter for the shop if people follow the shop? And what's in it for me as the user of Shopee if they follow the shop? Like, what happens? Parang, unlike kasi sa Facebook, diba? Like, when you go to newsfeed, so, Facebook recommends to you more, so, does it work that way? Or, like, what's the point of me following the shop? Yung sa akin din, personal reason ko bakit pina-follow ko yung shop. Kasi marami ng mga shops na naglipana na na hindi nagbebenta ng original or magandang products. So pina-follow ko sila para mas ma-filter ko yung mga pinapakitang products na gusto ko, yung mga shops lang na pinalo ko yung pinapakita ni Shopee kasi pwede mo ma-filter siya. Personal choice ko yun. So parang ganun. And kung paano man na magkaroon tayo ng maraming followers, bigyan natin sila ng yun nga, yung voucher na kung mag-follow ka, so ganito. Tapos may mga Pero that's only through chat, no? Or how do we ask them to chat? Like, do we like put it lang sa description na chat ask for a voucher, ganun? How does it work? Hindi, automatic siya na pag visit nila sa store mo, may follow voucher, automatic siya. Okay. Na mag-pop up parang sa atin, 'di ba, na nagpa-pop up na sign up now kung sa website, sign up and get 10% discount. So parang ganun. Right. So, in terms naman of the sale, kasi I think I ask in terms of the scarcity and urgency, parang I believe Shopee and Lazada created their own scarcity and urgency every month through the 1 1 2 2 3 sale, through the double-digit sale, no? So, ako, as what I've shared, probably because I'm not really a buyer of Shopee Lazada, so kaya I'm asking these questions, I'm not also an advertiser of Shopee Lazada. But because of the results that I see,
from you, from my friends, parang it made Mm. me change my mind and think na, maybe I should take a look at this and study about this, no? But Yeah. can you walk me through like the strategy sa double-digit sale? Like, yung point ko is, for example, me, like, parang, bakit, ganito na lang, bakit maraming benta during double-digit sale? Like, yun yung point ko. Tsaka, Mm. what do you do? Like, do you have to manually participate in it? Or, tsaka what do you offer? Does Shopee Lazada decide what you offer? Do you decide what you want to offer? And what do you think are the best offers that make people take action? Parang ganun. So, yung mga free shipping, yun yung Ano yun? Sorry, inaabangan sorry. din. Mga free shipping na na promotions. Kasi Right. ayaw tao na magbababa sila ng shipping fee. Tapos yung aside sa free shipping, pwede din actually marami. Maraming mga pakulo pwede ka rin gumawa ng vouchers or using the discount promotions and other sa marketing center. Pwede din. Since as what you've shared, na the only way to reach these people are through external sources, the people who sent a message to you, and yung mga add to cart. So what if walang nag-add to cart, wala ka pang following outside Shopee Lazada, and you wanna participate in double-digit sale and you have a voucher? How do you make a lot of money? Or there's no way talaga to make a lot of money through that? Kung assuming na, kumbaga, you have a good product, you have a good discount, you have a good offer, and no one add to cart yet, you don't have a following outside Shopee Lazada. Is there a way to still make money ba during a double-digit sale? Yes, bro. Yes. By strategizing your campaigns, yung sa ads mismo sa platform. Kahit wala ka Right. pang other sources. Okay. Like what we did in the past na we started from scratch. Yeah. So paano ba, like you just run ads on the day of the sale, or No. how Hindi. does it work? Running yung ads niya. Kasi it takes 7 days para ma-optimize yung listings. Yung ads mo. Pero so what you mean is like you're running ads even before the sale. Pero don't you think people will just look at or visit the shop during the sale? Parang ganun. Marami kasing nag-aaba. yung sa Shopee Lazada, bro. Kahit 11 PM pa, 'di ba, hinahype sa mga social media pages, sa television, yung double digit sales. May mga taong nag-aabang kahit 11 PM pa, nag-aabang na sila para maging 12 midnight para bumili. So, mas higher yung traffic. Yun din yung way ni Shopee and Lazada para parang magpasalamat sa mga sellers at bibigyan ng traffic din. So, parang ganun. How much, since I feel like the reason why mataas yung benta on the double digit sale is because this is just my so I want to get your insights on this, because probably they're just delaying their purchase and wait for the double digit sale. So for example, kung 5.5 siya, parang from 1 to 5, they just wait. Kumbaga, don't you think that's what's happening din, na it's not really like maganda yung benta tapos Black Friday, it sasabog, or usually parang pag malapit na yung double digit sale, the sales are low. After the double digit sale, the sales are low. Parang ganun ba yung chart, na parang ganun, tapos low yung sales before and after a double digit sale? Oo. Para sa akin kasi, kaya yan na double times 2 years budget natin ang pace na pa 3 days for na double digit sales. Kasi gusto na rin na sabihin sa Alden na willing to spend this much para i-add kami sa platform. Kahit kami, bro, based experience namin, kahit hindi kami nagbigay ng promotion, kahit hindi ka join ng promotions sa Shopee and Lazada, kahit normal lang yung discount promotion namin, nagkakaroon kami ng maraming sales. Right, got it. Sige, last question, no? So, can you walk me through how the algorithm works sa Shopee Lazada? Is it similar to Facebook na bidding, na parang the person who bids the highest, usually yun yung mauuna sa ranking? Kasi I think that's how Google works, kasi di ba may ranking yun. So the more you bid, the higher you go. So is it a similar thing? Yes, bro. Siya kasi yung pinakita ko na sa keywords, may bids tayo yun. Yung 3.34 yung bid natin. So during the double digit sale, pwede nating increase yung bid na yan sa keyword, for example, bigyan mo ng good quality traffic sa araw na to sa double digit sale, and willing kaming mag-spend ng 100 pesos per click sa keyword na to. Ang binibenta naman namin na product ay 7,000. So kahit isang
isang click tapos nag-convert and 100 per click siya. Tapos 7,000 naman yung return, di ba? Ang ganda naman. Maganda naman yung ano. What's the target? May kita ba yung click-through rate Yes, sa yes, yes. ano? CTR. What's the like Oo. target click-through rate of a like, good ad? Ang sa akin 10% na click-through rate. Okay. So, if the click-through rate is higher ba, would you say that the cost per click, etc., would also be lower? Like the total, you know, kasi di ba, when CTR is high on Facebook, usually Facebook rewards you by, you know, giving you more traffic. Like, does it work the same way in Shopee Yes, yes. Lazada? Oo. Okay. Matatrack din ba yung parang conversion rate? Like, if they click on the ad, like, how many percent really buys? Or no? Yes, may conversion rate din. What's the target conversion rate ba? Ang sa amin kasi 10% and up yung conversion rate dapat. Kasi ngayon nasa 11.4 conversion rate kami. So that means, if I get it right, if 100 people see the ad, dapat 10 click on the ad. Out of the 10, dapat 1 buys. Ganun ba yung yes. Yung question niya, Coach Genesis, is how much ba yung growth difference ng double-digit sales compared sa ordinary days? Super taas. Like, ano ba siya? Times 2 ba siya? Or 50% increase? 100% increase? Or Kasi, like nung pinakita ko nila, naka 1.5 million kami. Pero normally, nakaka 100,000 lang kami to 500,000 per day. Pero pag double-digit sale, 1.5 million. Right. So, mga ilang times on average? Like times 3 or ano yung... mga times 5 to 10 ata siguro. Right. Got it. Okay. Sige. So, last words ba, O Genesis? Ayun. Bro, maraming salamat sa opportunity na to. And ang gusto ko lang talaga ay makashare. And the reason kasi na yung story kasi bakit I wanna share the knowledge that I have. Kasi last month, my father had an vehicular accident. So, wala yung memory niya, temporary memory loss. So, sabi, ngayon, still recovering. Sabi ko, what if sa akin mangyari? And yung mga nalalaman ko and nasa sili ko lang. So, why not post everything I know where? Or like, may taong kailangan talaga sa business or businesses nila na kung malan yung strategies ko na magiging masaya yung buhay nila. So yung pinaka-reason din and biggest realization ko after the accident. Yeah, thank you so much. We really appreciate it, Coach Genesis. All right. So guys, maraming salamat from the bottom of my heart. Once again guys, thank you. God bless and sana i-implement nyo lahat ng mga natutunan nyo.